Unang kabanata. Magsisimula ang ating kwento sa batang ito na si Hauxian, at ang pangarap niya ay maging isang inutil na tao na nakahiga lang habang hinihintay ang kamatayan sa buong buhay niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nakatawid sa ibang mundo. Dumating siya sa isang pantasyang mundo na kinainggitan ng lahat, at lumipas na ang mahigit 3 taon. Nagulat siya habang nakatayo ng may lumabas na system sa kanyang harapan. Na sinabi niya na meron na siya ngayong system. Na may mga sikreto. At may mga pandaraya. At pagkatapos lumipat siya sa isang aklatan na kinukuha niya ang isang libro na nakalagay sa mataas na lagayan. Habang sinasabi niya na may sikreto palang kompartimento ang bahay ng orihinal na may-ari. Napatingin siya sa kanyang likod na napasabi na may pagtataka na pakpak ng demonyo. Hindi ba't galing ito sa mga kanluranin? Na sinabi pa niya habang nanlulumo na nakapatong ang muka sa lamesa. Na pero may isang bagay na hindi ko taglay. Dagdag pa niyang sinabi na nakakapagod talaga ang magpakadalubhasa para sa immortalidad, ayoko na talagang gawin ito. Huminga siya ng malalim na sinabi pa niya na makikita ang mukha niyang pinabilog ang pisngi na ngunit hindi rin tamang solusyon ang magpatuloy ng ganito. Malamang ay parurusahan ako ng langit sa pagsasayang ng napakagandang pagkakataon. At pagkatapos dumating ang Heavenly God. Nahinabol siya habang hahatawin ng bangko, sinisigaw na alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang likhain ang pagkakataong ito. Dagdag pa niya na ilang tao na ang umasa pero sa huli, ni anino ng gantimpala, wala. Pagkatapos ng habulan na paluhod siya sa sahig na patukod ng kamay sinabi niya na hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Magpupush up muna ako ng 10 para bumalik ang motibasyon ko. Biglang natahimik siya habang nagpupush up na nakatingin lang sa ibaba. At ilang sandali pa ay pinagpawisan siya ng sobra-sobra. At pagkatapos niya, napabagsak ang katawan niya sa sahig habang hingal na hingal. Na sinasabi pa niya na kalilimutan ko na lang. Tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Sinubukan ko naman ang lahat. Sinabi pa niya na ang kahangahangang buhay ng pagkamit ng immortalidad. Paalam. Hanggang sa muli. Naway walang katamaran sa langit. Nakahiga siya sa damuhan habang may tangay sa bibig na damo, sinabi niya na akala ko bilang isang walang silbing tao na tulad ko, ganito na talaga ang magiging buhay ko. Napasabi pa siya na sa totoo lang, hindi naman masama ang bugulin ang buong buhay sa pagtingin sa mga ulap matapos makatawid sa ibang mundo. Pero ang hindi ko inaasahan, bukod sa katamaran ko, may isa pa pala akong matinding kahinaan. Napatingin siya nang lumabas ang system. Ayon dito na ang paunang misyon niya ay 100 araw na lang ang natitira. Kapag nabigo, agad-agad kang mawawala. Napaluha ang kanyang mata nang mabasa niya ito na napasabi na oras, eliminasyon, at dahil takot na takot siyang mamatay. Mabilis siyang tumakbo habang sinasabi na hindi mo man lang ipinahiwatig na may takdang oras. Dagdag pa niyang sinabi ng paulit-ulit na mamamatay na ako. Kailangan ko ng action point na 100 milyon. Pinalo niya ng malakas ang kabayo habang sinasabi niya ng paulit-ulit na mamamatay na ako. Na makikita ang mapa kung gaano kalayo ang kanyang lalakbayin. At makikita ang Yuntay Mountain, isang ordinaryong yungib. Nakarating na siya dito na pagod na napadapa sa lupa habang hawak ang kanyang bewang na sinasabi na sa wakas. Nagawa ko rin. Aray ko. Sakit ng balakang ko, hirap talaga pag tumatanda na. At nang ituon niya ang kanyang mata sa unahan, nakita niya ang malaking kristal na sa itaas nito ay isang bilog na lumiliwanag. Na sinabi niya sa kanyang isip na ang layunin ng gawain ay dapat na paganahin ang butil na yan. Naglakad siya papalapit dito na sinasabi niya sa isip na nakakainis, mahigit 3 buwan na akong naglalakbay para lamang sa isang bola. Mabuti na lang at umabot ako sa tamang oras. Hinawakan niya ito. Pagkatapos niya itong hawakan, isang asul na liwanag ang nakakasilaw ang sumabog. Napatabon siya ng kamay sa harap ng kanyang muka upang makita niya ang nangyayari. Biglang lumabas ang system na sinasabi sa kanya nito na binabati kita sa matagumpay na pag-activate ng paunang butil. Ngayon, ipakikilala ko naman sa iyo ang sitwasyon sa Heavenly Palace. Na nagtatakang sinabi ng ating bida na Heavenly Palace. Ang kasalukuyang makalangit na palasyo ay nasa panahon ng Jade Emperor. At ang panahong ito ay kilala bilang ginintuang panahon sa kasaysayan ng makalangit na palasyo. Ang 12 rurok ng sining ng pakikipaglaban.
Pumili ka ng alinman sa kanila, at kaya nilang talunin ng madali ang sinumang pinuno mula sa kahit anong panahon ng makalangit na palasyo. Gayunpaman, sa kabila nito, ang buong makalangit na palasyo ay nawasak noong taong 1473 ng kalendaryong Jade, at ang lahat ng 12 rurok ng sining ng pakikipaglaban ay napatay sa labanan. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang pangkat ng siyam na misteryosong figura na bigla na lamang lumitaw mula sa kanluran. At tinatawag nila ang kanilang grupo na Black Flare. Sinabi ng system sa kanya na at ikaw, sa sandaling ito, ay nasa langit na palasyo, 700 taon bago ito nawasak, sa taon 773 ng kalendaryong Jade. Ang iyong tungkulin ay paunlarin ang potensyal ng 12 rurok ng sining militar. Palakasin sila upang malampasan ang kanilang mga sarili at maging pinakamahuhusay sa lahat. Upang mailigtas ang mga tao pagkalipas ng 700 taon. Binati na siya ng system at siya ay nakatanggap ng reward na isang dilaw na liwanag ang lumabas dito at isang card ang lumitaw sa kanyang kamay. Napatingin siya dito na nagugulat, sinabi niya na Great Sage Card. Isang gamit na pansamantalang nagbibigay sa gumagamit ng sukdulang lakas ng isang mandirigmang Buddha. At pagkatapos isang nakasulat sa system na Main Task 2 activated. Dagdag pa sa nakasulat sa system na layunin ng gawain. Pumunta sa bundok ng bulaklak at prutas at hanapin ang Monkey King sa yugto ng baguhan. Itaas ang halaga ng potensyal nito sa 30%. Napaisip ang ating bida na nakatingin sa system. Na makikita ang Monkey King mula sa system na nakanganga na tumutulo ang laway. Hinampas sa sahig ng ating bida ang system na nagagalit na sinabi niya na bakit mo nga ba tinatawag na yugto ng baguhan yan. At pagkatapos inapakan niya ito na namumula ang mata na sinabi niya na at kailangan talagang tumakbo ng kalahati ng mapa para lang manood ng video. Pwede mo namang diretsuhin sa sistema. Seryoso, pinaglalaruan mo lang ata ako. Alam mo ba kung paano ako nakaligtas sa loob ng 3 buwan? Nag-aapoy siya sa galit na sinabi pa niya na pinapatay mo na ako niyan. Na ang system ay unti-unti na namang nabubuo. Napaseryoso siya ng muka na sinabi niya na buti na lang, ang unang gawain ay umabot ng mahigit 3 buwan, kaya malamang ay hindi rin gaanong kaiba ang tagal ng gawain ito. Ibinuka niya ang kanyang kamay na masayang sinabi niya na huwag kang mangamba. Ang mga alalahaning hindi kailangang lutasin agad-agad ay hindi naman talaga totoong alalahanin. Dagdag pa niyang sinabi na bitawan ang mga alalahanin, salubungin ang ligaya. Na sinabi sa kwento na siya ay isang malubhang taong mahilig magpaliban sa huling yugto. Biglang napatingin siya sa system nang maglabas ito ng bagong deadline ng gawain. 3 araw. Napatulala ang ating bida na nakatingin dito. At pagkatapos ay nag-dirty finger na sinigaw niya dito na buwisit ka, system. Sinasadya mo ba talaga akong pahirapan? Pagkatapos mabilis siyang tumakbo habang nakahawak sa ulo, sinasabi ng paulit-ulit na mamamatay na ako. Hanggang sa malayo niyang pagtakbo, sinasabi niya pa rin na mamamatay na ako. At pagkatapos makikita ang 2 ibon sa pugad na lumipas ang 3 araw. Sa labas ng bundok ng bulaklak at prutas. Isang grupo ng anino ng tao ang makikita. Napaupo ang ating bida na tatakot na sinabi niyang umiiyak na mga immortal, mag-usap tayo ng maayos, huwag tayong gumamit ng dahas. Na makikita ang mga ito na nakatingin sa kanya na lumiliwanag ang mga mata. Sinabi nito sa kanya na anong ginagawa ng isang mortal na katulad mo sa kabundukan ng mga halimaw na hayop. Ito pala ay ang isa sa 3 pangunahing sekta ng matuwid na landas, ang pinuno ng sekta ng Tianmen, si Liu Yuan, ay nasa huling yugto ng Yuanying sa kanyang kultibasyon. Sumagot ang ating bida, sinabi niya na aksidente lang po akong napadpad dito habang nangunguha ng mga halamang gamot. Sana'y patawarin ako ng mga immortal. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na ang malas ko naman. Hindi ko pa nga nakikita ang Monkey King. Nahuli na ako ng isang grupo ng mga kultibador. Sa itsura ng lalaking ito, mukha siyang masamang tao. Sinabi naman sa kanya ng babae na ang kapal ng mukha mong mortal na pumasok sa teritoryo ng mga halimaw na hayop, napaka-arogante mo. Mabilis na tumayo ang ating bida na sinabi niya na aalis na ako ngayon din. Ngumisi ng masama ang leader na sinabi sa kanya na teka lang, mayroon akong mas mabuting idea. Bakit hindi natin kunin ang dugo ng batang to at gawing blood kipil? Baka makahatak pa tayo ng mas maraming halimaw. Napanganga sa takot ang ating bida na napasigaw na anong kabaliwan yan. Kukunin niyo ang dugo ko. Napaturo siya sa leader at sinabi sa kanilang natatakot na ikaw.
Hindi ba't ang suot mo ay mula sa daan ng katuwiran? Paano mo magagawang gawin ito? Dagdag pa niya habang nagtatakang nakatingin ang mga ito sa kanya na, at higit pa riyan, hindi ba may batas sa mundo ng kultibasyon na ipinagbabawal sa mga kultibador na saktan ang mga ordinaryong tao? At pagkatapos tumawa ng malakas ang mga ito sa narinig nila buhat sa ating bida. Nakangisi ang leader ng masama habang ang mata nito ay namula sinabi sa kanya na munting kapatid, sobrang innocent ka at ang cute mo. Anong kalokohang batas ang sinasabi mo? Ang malakas ang nangingibabaw sa mahina. Yan lang ang tunay na batas sa mundong ito ng kultibasyon. Malakas na napaupo ang ating bida na napasabi siya na ha. At pagkatapos mabilis na tumayo sinabi niya sa mga ito na hindi. Huwag kayong lumapit. Sinasabi ko sa inyo, may lihim akong sandata. Habang papalapit sa kanya ang leader ng mga ito sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang kinuha ang card na ibinigay sa kanya ng system na nalintikan na. Wala na akong ibang paraan, kailangan ko na itong gamitin ng maaga. Iisip na lang ako ng ibang diskarte kapag nakaharap ko na ang hari ng unggoy. Makikita ang mukha niyang nangangalit na sinabi pa niya sa isip na itong pakiramdam. Dumarating ng napakabilis. Pagkatapos sumigaw siya ng malakas habang sinasabi na ang walang katapusang kapangyarihan ay dumadaloy sa katawan ko. Pakiramdam ko'y sasabog na ako. Nagulat ang mga ito na napalaki ng mga mata na sinabi na ano ang nangyayari. Dagdag pa ng leader na ano ang meron sa aura ng batang to. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang lumalabas ang malakas na enerhiya na ang galing. Ganito ba ang pakiramdam ng pagiging malakas? Ang sarap sa pakiramdam. Sinabi pa ng ating bida sa mga ito na handa na ba kayong mamatay? Dagdag pa niya habang nagiba ang kanyang muka na halina kayo. Kayong mga batugang hayop. Gusto ninyong mambiktima ng mahihina, di ba? Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon. Biglang nawala ang kanyang pinapakawalang lakas na nagtatakang napasabi siya na ha. Napatingin siya sa mga ito na sinabi niya sa isip na ha. Anong nangyayari? Hindi dapat ganito kabilis matapos ang pansamantalang karanasan. Na napatingin siya sa itaas ng lumabas ang system na nakasulat dito na maligayang bati. Host, na-activate na ang Sage card. Ang dakilang pantas ay darating sa larangan ng labanan sa loob ng 10 minuto. Pinagpapawisan ang muka ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na 10 minuto. Dagdag pa niyang maluha-luha na napakagat sa labi na putsa naman. Bakit hindi mo sinabi agad na may cooldown? Sobrang nakakahiya ito, kapatid. Hinawakan siya sa damit ng leader at itinaas sa hangin habang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na mamamatay na ako, totoo na ito. Mamamatay na talaga ako ngayon. Na sinabi pa sa kanya ng leader na sabihin mo sa akin. Ano yung aura na yon kanina? Biglang napalingon ito sa likod ng may sumigaw na hoy. Ikaw na walang balahibo dyan. Nakita nito ang isang napakalaking dragon habang sinasabi ng isang tao na naglalabas ng enerhiya na nakatayo sa bato, kasama ang mga alagad niyang unggoy na ano nang tinitingnan mo. Ikaw ang kinakausap ko. Ito pala ay ang target na hinahanap ni Hauxian, ang Monkey King. Rookie stage na Sun Wukong. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Ika-2 kabanata. Sa pagpapatuloy. Mula sa malakas na pag-ungol ng dragon. Sinabi ng Monkey King na kayo na nagtatago sa mga anino at nangangaso sa aking mga inanak na unggoy, kayo yon, hindi ba? Napangiwi ng muka ito na napasabi sa kanyang isip na grabe. Isang antas na Demon King. Paano siya napunta sa ganito kalayong lugar? Ang pagpatay sa ilang tauhan niya ay hindi naman dapat sapat para dito. Dagdag pa niya habang nagpalabas ng violet na enerhiya na lumabas lang para maglibang, pero napasubo pa. Huli na para humingi ng tulong sa mga ninuno, lintik talaga. Itinaas ang kanyang kamay at isang spell ang lumitaw mula sa kanyang itaas na napanganga naman ang ating bida nang makita niya ito. Sinabi pa nito sa kanyang mga kasamahan na ano pa hinihintay nyo. Bigyan niyo ako ng oras. Sapat na ang casting time ng 2 high-level spell. Namuti ang mga mata nito na napahawak sa ulo ang babae na sinasabi na Secmaster, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Isang Demon King yan. Ni kalahating casting time ng low-level spell, hindi mo kayang siguruhin. Tapos na to. Mamamatay na ako rito. Hindi ko pa nga nahahanap ang magiging lalaki ko. Sumigaw muli ang sect leader sa kanila na sinabi na tigilan mo na ang kalokohan.
Basta't makakalap ng sapat na enerhiya ang aking kayamanang pambihira, kahit isang Demon King ay mamamatay. Nangungulangot ang Monkey King, nakatingin ito sa sect leader. Sinabi na talaga ba? Habang minamasahe siya ng mga alagad niyang unggoy at pinapaypayan, sinabi ng Monkey King na medyo kumpiyansa ka. Binata. Sige, maghihintay ako sa'yo. Dagdag pa niya habang binubuo ng sect leader ang kanyang spell na huwag kang mag-alala, pag-igihan mo pa ang paghahanda ng mga mahika mo. Kung kulang pa, mabibigyan pa kita ng mas maraming oras. Hindi naman makapaniwala ang mga ito na nanlulumo. Lumabas naman ang system na may nakasulat dito na ang dakilang pantas mo ay darating sa larangan ng labanan sa loob ng 8 minuto. Na masayang nakadaong palad ang ating bida. Sinabi niya sa kanyang isip na yes, kaunti na lang. Humalakhak naman ang sect leader na sinabi na mabuti. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kung ayaw mong mapahiya sa harap ng iyong mga inanak na unggoy, huwag kang mandaya. 5 minuto ang lumipas. Isang malaking ipo-ipo ang nagawa ng sect leader. Tumayo ang Monkey King, sinabi niya na tapos na ba talaga? Hirap na akong magpigil sa pananabik. Makikita ang muka nito na nakatingin habang nakangiti. Pinagmasdan ng Monkey King ang sect leader na nasa itaas ng ipo-ipo. Nakangisi ito sa kanya habang sinabi na ikaw talagang hangal na unggoy. Paano ka naging ganun katanga na parang kontrabida lang sa mga nobela? Dagdag pa nito na alam mo ba na ito ang tunay na immortal na sandata na ipinagkaloob sa akin ng mga ninuno. Ang tanging kapintasan lang ay masyado itong matagal i-activate. Nakangiwi ang muka nito na sinabi na immortal na sandata. Maaari kayang ito ang banal na sandata ng mga immortal sa langit na palasyo. Dagdag pa ng babaeng hindi makapaniwala na sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay. Kung ganoon, kahit hindi matakot ang Demon King, mamamatay pa rin siya. Habang itinira na ng sect leader ang kanyang ginawang spell, na mumula ang mata nito na sinabi na magkita tayo sa kabilang buhay. Ikaw na maruming unggoy. Mula sa malaking bilog sa langit ang mga puting liwanag ay dumiretso sa Monkey King na gawa ng sect leader. Malakas na tumawa ito habang ang kanyang tinira ay malapit ng tumama sa Monkey King. Napahawak sa lupa ang mga ito habang sinasabi na sobrang lakas ng pressure na dumadaloy sa hangin. At pati ang mga unggoy na ito, hindi nakayanan ang lakas ng hangin na sila ay natatangay ng hangin. Malakas pang sinigaw ng sect leader na mamatay ka unggoy. Mabilis na paparating ang mga enerhiya sa Monkey King. Na makikita ang muka nito ay nakangiti lamang, hindi alintana ang paparating na tatama sa kanya. Pagkatapos isang malakas na pagsabog ang makikita nang tumama ito sa Monkey King. Masaya naman ang sect leader sa kanyang nakikita. At pagkatapos napatikom ito ng kamao na tumawa ng malakas na sinabi pa nito na naging abo ka na, mabahong unggoy. Sinabi ko na, kapag na-activate ang immortal weapon, tiyak na mamamatay ka. Nakakainis na mabahong unggoy. Napalingon ito sa kanyang gilid nang may marinig na sa tingin ko, medyo napaaga yata ang selebrasyon mo, hindi ba? Mabilis na ipinihit nito ang kanyang ulo. At nakita niya ang Monkey King na napasabi pa na anong nangyari. Wala man lang epekto, tapos mas lumaki pa siya. Naghandang sumuntok ang Monkey King habang seryosong sinabi na manood ka ng mabuti. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong kapangyarihan. Na makikita ang ginawa niyang suntok ay bumutas sa bundok hanggang sa kabila. Pinagpapawisan namang namumutla ang sect leader sa kanyang nasaksihan. Lumabas ang mga mata nito na pasigaw na ang hangin mula sa kanyang suntok ay bumutas sa bundok. Nakangiti naman ang Monkey King na lumiliwanag ang mata, sinabi niya na gusto mo pang ituloy, bata. Napaluhod ito na mukhang nadismaya. Pagkatapos umiiyak nitong sinabi na ang dakilang unggoy ay walang kapantay sa buong mundo, maawa ka at bigyan mo ako ng pagkakataong makaligtas. Naglalakad papalapit ang Monkey King papunta sa sect leader habang umaalon ang enerhiya nito. Biglang napansin ang ating bida nito na agad na napatingin na napasabi na ha. Tinitigan siya nito na namumula ang mga mata. Namuti ang mata ng ating bida sa gulat nang mapansin niya itong nakatingin sa kanya. Pinagpapawisan ang ating bida na sinabi niya na Mr. Big Shot, hindi po ako kasamahan nila. Na makikita naman sa gilid ang system na may nakasulat na ang iyong dakilang pantas ay darating sa larangan ng labanan sa loob ng 40 segundo. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na naku po, Ginoong Bigatin, huwag mo akong tingnan. Isa lang akong hamak na nilalang, bakit mo pa ako papansinin? At ang bilang ng pagdating ng dakilang pantas ay 33 segundo.
Ngunit ang Monkey King ay malakas na siya nitong susuntukin na nakasimangot na nakatingin sa kanya habang sinsabi na mula kanina pa, nakakaramdam ako ng sobrang hindi komportableng pakiramdam dahil sa'yo. Na makikita ang ating bida na nagtayuan ang mga balahibo sa takot. 33 segundo bago dumating ang pantas. Mabilis na napabuka ng palad ang ating bida sa unahan na pinagpapawisang sinabi na teka lang. Nagpunta ako rito para maging alagad ng Great King mismo. 30 segundo. Nagtatakang sinabi naman sa kanya nito na maging alagad. Iniluhod niya ang isang paa na sinabi niya habang isinuntok ang kamao sa palad na tama po. Aking master, tanggapin niyo po ang pagyukong ito mula sa inyong alagad. Dagdag pa niya na mula pa noong 3 taong gulang ako. Palagi ko nang naririnig ang tungkol sa mga dakilang gawa ng hari ng mga unggoy mula sa bundok ng bulaklak at prutas. Sa aming nayon, pangarap ng bawat bata na makarating sa bundok ng bulaklak at prutas para mag-apprentice sa inyo. 20 segundo. Magkasalubong ang kilay niya na sinabi pa na ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na akong matupad ang aking pangarap. Pakiusap, tanggapin niyo po ako bilang inyong alagad. Kung hindi, mas mabuti pang hindi na ako mabuhay. Na makikita ang system na 12 segundo na lang. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na konting tiis na lang, malapit na. Masaya namang tumugon ang Monkey King sa kanya na talaga, ganun ba ako kasikat sa labas? Natumugon ang ating bida sa kanya na walang halong kasinungalingan. Isinusumpa ko sa harap ng langit at kulog. 5 segundo. Namula ang mata ng Monkey King na sinabi sa kanya na kung ganon, mas lalo kang nararapat mamatay. 3 segundo. Namuti ang mata ng ating bida sa kanyang narinig na napasabi na ano. 2 segundo. Nagpalabas ng enerhiya ang Monkey King na itinaas ang kanyang kamay na ihahampas sa ating bida, habang sinsabi na dahil kayong mga tao ay hindi karapat-dapat maging mga disipulo ko. Namutla naman ang ating bida na pinagpapawisan. 1 segundo na lang at lalabas na ang pantas. Na malakas na pagsabog ang makikita at malakas na hangin ang nagmula dito. Nawala ang ating bida sa kanyang pinagkakatayuan na makikita ang lupa ay nawasak. Mabilis na umikot ng tingin ang Monkey King sa itaas na sinabi niya na anong nangyayari. Nasaan siya? Hindi ba't mortal lang ang batang yon? Nagulat ito nang makita niya ang ating bida. Isang kumikinang na baluti. At isang kulay gold na sapatos ang kanyang nakita na naglalabas ng mga sinulid na enerhiya na sumasama sa hangin. Mula sa tuktok ng malaking bato isang mahabang buhok na naglalabas ng ginintuang enerhiya na sinasabi niya na karapat-dapat nga talaga silang matawag na 12 pinuno ng tuktok. Dagdag pa ng ating bida na nagpalit anyo gawa ng card na inactivate niya na talagang nakakatindig balahibo ang lakas nila. Napangiwi ng muka ang Monkey King na nakatingin sa kanya habang mahinang sinasabi na ano. Anong nangyayari? Bakit parang sobrang pamilyar at malapit ang pakiramdam na ito? At dito na po nagtatapos ang ika-2 kabanata. Ika-3 kabanata. Sa pagpapatuloy. Nagpalabas na matinding dilaw na enerhiya ang ating bida mula sa itaas ng mataas na bato. Na ikinagimbal ng mga ito. Tumingin siya sa ibaba na lumiliwanag ang mga mata. Nakatitig ang Monkey King sa kanya ng seryoso habang sinsabi sa isip na anong nangyayari. Ba't parang kilala ko ang aurang to? Nagulat ang mga ito nang mabilis na nawala ang ating bida mula sa kanyang kinakatayuan at agad na mga naghanda. Bigla napunta siya sa likuran ng sect leader na may gulat sa kanyang muka. Na mabilis na pinalo niya ng kanyang sandata ang sect leader na may malalim na hinanakit. Sinabi niya na matandang ugod-ugod ka. Hindi ba't sinusubukan mo lang akong gawing blood kipil kanina? Kinuha niya ang paa nito at hinampas sa kaliwat kanan sa sinabi na sige na. Saktan natin ang isa't isa. Hindi ba't ito ang batas ng pinakamalakas? At pagkatapos inilagay niya ito sa kanyang isang paa, pinatuwad na parang bata na pinalo sa puwet, sinabi pa niya na nasaan na ang kayabangan mo kanina. Napasigaw ang sect leader na sinabi sa kanya na senior. Nagkamali ako. Senior, please, nagkamali ako. Nagtataka naman ang Monkey King na natutulala na lang na nakatingin sa ginagawa ng ating bida. At pagkatapos ay ngumisi ng may pananabik, sinabi niya na lalo na akong na-excite. At pagkatapos nagpalabas siya ng dragon at matinding enerhiya, sinabi niya na tama na yan. Bitawan mo na ang walang silbing yan. Halika rito. Ako ang harapin mo.
Nangumisi ito habang nakatingin sa ating bida. Nanilingon din siya ng matalim nito. Na makikita rin ang dragon na nakatingin sa kanya. Biglang may sumingit sa kanila na mabilis na napatingin sa kanyang likod na nagtataka nang marinig nila ang salitang mga lapastangang halimaw kayo. Isang tao ang makikita sa langit na napapalibutan ng bilog na enerhiya na kumakalat sa hangin na sila ay napatingin dito. Malakas na napasigaw ang sect leader na isang immortal. Totoong isang immortal. Itinaas nito ang kanyang kamay na sinigaw. Nang malakas na immortal, iligtas mo ako. Itinuro niya ang ating bida, habang mayabang na malakas na tumawa sinabi na isang tunay na immortal mula sa makalangit na palasyo ang bumaba sa lupa. Tapos na kayo, mga halimaw. Napangiti ito habang sinabi na ang galing ng pagkakasabi mo. Dagdag pa nitong sinabi na mayabang na nakangiti na nakatingin sa kanila na kayong mga halimaw, sa harapan ng isang makalangit na nilalang mula sa langit na palasyo, bakit hindi kayo lumuluhod? Nakasalubong ang kilay ng Monkey King na nakatingin dito sinabi na makalangit na palasyo. Nakakatawa. Kapag may oras ako sa hinaharap, akyatin ko yon at dudurugin ng pira-piraso. At pagkatapos niyang magsalita nagpalabas siya ng bilog na enerhiya na tinatawag niyang Golden Light Binding Spell. At ilang sandali tinali niya ang mayabang na immortal, gamit ang spell sa liig at katawan. Tumingin ito sa kanya ng masama habang sinasabi na hangal na ignorante. Ito na ba ang pinakamahusay mong kaya? Malakas itong tumawa habang sinusubukang wasakin ang pagkakagapos sa kanya na sinasabi pa na sa lakas na ito, madali ko lang. Na napatigil siya sa pagsasalita nang hindi niya ito kayang wasakin na napasabi na ha. At muli na naman itong sinubukang wasakin habang paulit-ulit na sinasabi na madali lang ito. Ngunit sa ilang beses niya itong sinubukan hindi pa rin siya makawala dito. Namutla ito na pinagpapawisan na sinabi niya sa kanyang sarili na grabe naman to. Ilang taon lang akong nagkulong. Tapos ganito nakalakas ang mga halimaw sa ibaba. Habang pinipilit pa rin nitong makawala. Ang dragon na kasama ng Monkey King ay nasa itaas niya na nakabuka ang bibig na naglalabas ng laway. Napasimangot na namumutla ang immortal na umiikot ang mata sinabi niya sa isip na hoy. Napadaan lang ako dito. Na nagkukunwaring astig. Sinabi naman sa kanya ng dragon habang kinain niya ang immortal na kaibigan, mag-ingat kapag sinusubukan niyong magpakakul. Pinagpawisan naman ang sect leader sa kanyang nakita na nanginginig. Ang boses na sinabi na nawala na lang bigla ang celestial. Hindi ba masyadong madali lang iyon? At pagkatapos ay lumiwanag ang mata ng dragon. Mula sa itaas isang liwanag ang bumagsak dito na pinagmamasdan nila. Napangiti ang Monkey King na napasabi na naka-breakthrough nga talaga ako. Nahimatay naman ang sect leader habang sinasabi na immortal, bumaba ka lang ba para bigyan sila ng experience points? Hay nakuyari na talaga ako. At pagkatapos isang green na dragon ang lumabas mula sa mga ulap. Ibinuka ang pakpak nito habang malakas na sumisigaw na napasabi ang mga ito na nakupo. Ang laki. Singlaki ng Flower Fruit Mountain. Sinabi pa ng dragon sa kanyang isip habang umuungol ng malakas na wow nagmutate at nag-evolve talaga ako into 12-winged Dragon King. Ang astig sobra. Dagdag pa nito sa isip habang umuusok ang mata ng dilaw na enerhiya ngayong nag-evolve na ako. Kahit yung mabahong unggoy na yon. Baka kahit ako na ang guro ngayon, magdadalawang isip pa rin ako. Biglang isang malaking baston ang lumitaw sa langit na ikinaliit ng malaking dragon na natataranta ito na napasabi na ha. Namuti ang mga mata nito pinagpapawisan sinabi na anong kalokohan ito. At pagkatapos makikita sa malayo ang malakas na pagbagsak ng baston sa langit sa malaking dragon na nag-evolve. Isang malaking hukay ang nagawa nun at ang dugo ng dragon sa gitna ay makikita. Naayon sa kwento na ang kauna-unahang 12-winged flying dragon sa kasaysayan ay patay na. Namatay sa edad na 765. Namutla ang Monkey King na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ganon din ang mga alagad nitong mga unggoy na napasabi pa ang mga ito na nawala na rin ang Flower Fruit Mountain saan tayo matutulog ngayong gabi. Napakamot sa ulo ang ating bida na nahihiyang natawa sinabi niya na paumanhin. Unang beses ko lang gamitin ang gintong baston kaya mahirap pa kontrolin ang laki nito. At dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata. Ika-4 na kabanata. Sa pagpapatuloy, nakatingin sila sa malaking butas gawa ng malaking baston na tinawag niya. Namutla ang Monkey King na natutulalang sinabi na Diyos ko.
Kung bumagsak ang baston na ito kahit ako, baka hindi ko kayanin. At pagkatapos ay lumingon siya sa ating bida na sinigaw nito na nakakainis ka. Anong klaseng bayani ang umaasa sa sandata? Kung may tapang ka, maglaban tayo ng walang armas. Tumugon ang ating bida sa kanya na walang armas. Wala namang problema yon. Dagdag pa niyang sinabi habang kumikinang na anong gusto mong pagkompetensyahan. Lakas, bilis o tibay? Ikaw ang pumili kung saan ka magaling. Tatanggapin ko ang kahit anong hamon. Napaturo ito sa kanya habang sinigaw ng malakas na umaasa ka lang sa lakas ng sandata mo. Tigilan mo yang pagpapanggap. Kung ganoon, gagamitin ko ang pinakamahinang katangian ko. Ang bilis para talunin ka. Nakangiti ang ating bida na nakatingin sa kanya, sinabi niya na ang pinakamahina mong katangian ay ang bilis? Mabilis na napatakip ng bunganga ang ating bida sa kanyang isip na pinipigilan ang tawa na pasabi ng mahina na unggoy na mabaho. Ako ang sarili mong hinaharap. Kaya kabisado ko kung saan ka malakas. Nagpalabas ng matinding enerhiya ang Monkey King habang sinasabi sa ating bida na sa dulo ng kontinente, sa isla ng Penglay, mayroong pinakamataas na walang hanggang lotus. Alam mo ba ito? Tumugon ang ating bida sa kanya na oo, alam ko ito. Naghanda na ang Monkey King na nakangiting sinabi niya na mabuti. Kung sino man ang makakuha ng dahon ng lotus, siya ang ituturing na panalo. At pagkatapos niyang magsalita, mabilis itong tumakbo papunta sa kanyang sinasabi. Habang ang ating bida ay nakatayo lang na pinagmamasdan siya. At pagkatapos malakas nitong sinigaw na somersault cloud. Isang kulay dilaw na ulap ang mabilis na lumapit sa kanya at agad siyang kumapit dito habang nakangiting sinabi na ako ang mauuna. Napasabi naman ang mga ito na nakatingin sa Monkey King na napakabilis niya. Namutla ang mga ito na nanginginig ang boses na sinabi ng sect leader na Penglay Island. 1,000,000 milya ang layo niyan. At pagkatapos napansin niya na nawala na ang ating bida sa kanyang kinakatayuan na may gulat sa kanyang mga tinig na ang isang unggoy ay nawala na rin. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang Penglay Island Group. Bumaba mula rito ang Monkey King habang nauuna ang muka sa lupa. Napaturo ito sa somersault cloud na sinigaw niya ng malakas dito na putsa naman. Lagi siyang lumilipad na parang walang pakialam kung paano ako lalapag. Tumugon sa kanya ito na pinaghugis niya ng bad finger ang sarili niya. Humawak sa pisngi ang Monkey King na naiinis na nakatingin dito na sinabi pa niya na sinasadya talaga ng hayop na to. Wala nang duda. Biglang napatingin siya sa gilid. Na nakita niya ang lotus na lumiliwanag sa ganda. Napangiti ito na nakatingin sa lotus, sinabi na mukhang nandito ang lahat ng 28 dahon ng lotus, mukhang ako ang panalo. Makalipas ang kalahating stick ng insenso, sa labas ng Flower Fruit Mountain. Nakabalik na ang Monkey King na nakalutang sa hangin habang ang ating bida ay naghihintay sa kanya na nakatayo sa lupa. Sinabi niya sa Monkey King na hoy, ang tagal mong bumalik, matagal na akong nandito. Tumugon ito habang napangiwi ang muka na may importante lang akong tinapos. Na naiinis pa nitong sinabi ng mahina na medyo masakit yung bagsak ko mula sa somersault cloud. Siya ay natakot na muling mahulog, una ang muka. Kaya piniling lumipad pa uwi mag-isa. At pagkatapos sinigaw nito sa kanya na tumigil ka nga sa pagyayabang dito. Anong silbi ng maagang pagbalik? Kung wala ka namang lotus leaf, talo ka pa rin. Umiting sinabi sa kanay ng ating bida na paano mo naman nalaman na hindi ko nakuha. Malakas na tumawa ang Monkey King habang inilabas niya ang lotus na napakaganda, sinabi na dahil nakuha ko ang buong lotus flower. Bago ka pa man umalis? Napanganga ang mga ito na napasabi na grabe. Totoo nga. Ito talaga ang supdulang walang hanggang lotus mula sa Penglay Fairy Island. Ibig sabihin, tumakbo siya pabalik sa buong kontinente sa loob lang ng kalahating insenso. Dagdag pa nito na ito talaga ay hindi ka panipaniwala. Napahugis puso ang mata ng mga alagad nitong mga unggoy na sinigaw pa na grabe. Ikaw na talaga ang dakilang pantas. Parang Diyos ka na. Tumatawang humahaba ang ilong nito na sinabi pa na wala lang ito. Kaunting abilidad lang naman ang ginamit ko. Mapungay ang mata namang nakatingin ang ating bida sa kanya na walang masabi sa kayabangan nito. At pagkatapos ay napahawak siya sa ulo at sinabi na sige na nga, aaminin ko. Hindi ko nakuha yung dahon ng lotus. Tumawa sa kanya ang Monkey King na sinabi sa kanya na syempre hindi mo nakuha. Umamin ka na lang na talo ka. Talo ka na.
Nahihiyang tumatawa ang ating bida na nakahawak ang kamay sa ulo na sinabi niya na pero may dahilan kung bakit hindi ko nakuha ang lotus. Dahil hindi ko inakala na ganito kabilis ang katawan na ito, pagtakbo ko pa lang, agad nitong nakuha ang atensyon ng mga Diyos. Dagdag pa niya habang nakakunot ang noo ng Monkey King na nakatingin sa kanyang hindi makapaniwala na para sigurado, tumigil na lang ako agad at hindi ko na kinuha ang lotus. Nang marinig naman ng tatlong ito agad na nanlaki ang mga mata nito na nagugulat. Malakas namang tumawa ang Monkey King na naluluha pa na sinabi sa kanya na ang yabang mo talaga. Kung makapagsalita ka parang kinikilig ang mga Diyos sa'yo. Diyos ko, bakit hindi mo nalang sabihin na takot mo pa si Jade Emperor? Sa mga kakayahan mo, kaya mo talaga yon. Sige, kung totoo iyan mag-handstand ako at kakain ako ng tae dito mismo. Malakas ding humalakhak ng ngisi ang mga alagad nitong unggoy nang marinig nila ito. Itinuro siya ni Monkey King na sinabi sa kanya na delikado na nga kanina, tapos gusto mo na namang magpakitang gilas. Ngumiti ang ating bida sa kanya na tumingin dito sinabi na manood ka ng mabuti at huwag kang kukurap. Pagkatapos, makikita ang kanyang paa na naghandang tumakbo. At nang nagumpisa na siyang tumakbo, isang dilaw na guhit ng enerhiya ang makikita at mga tila kidlat sa hangin ang makikita. Na pati ang lupa na kanyang dinadaanan ay gumagawa ng hukay. Na makikita ang ating bida ay mabilis na tumatakbo na may enerhiyang dilaw na nilalabas ng kanyang katawan. Na siya ay tumatakbo ng paikot hanggang sa isang enerhiyang itim sa gitna na makikitang namumuo mula rito. At pagkatapos sa bilis ng kanyang pagtakbo, isang malaking dilaw na ipo-ipo ang kanyang nagawa na umaakyat sa langit. At sa ilang sandali umitim ang kalangitan habang patuloy sa pagtaas ang ipo-ipo na kanyang ginawa at ang mga kislap ng enerhiya ay makikita sa paligid nito. Pinagpawisan namang napanganga ang mga ito na hindi makapaniwala. Ganon din ang mga unggoy na ito. At pagkatapos na mula ang langit na lumiliwanag at sa mga ulap nito ay mga kidlat na gumagapang. Mula sa ulap makikita ang mata na unti-unting bumubukas. At pagkatapos ng ilang sandali ang mga mata ay dumami na nakatingin sa ibaba kung nasaan ang Monkey King. Makikita ang muka nito sa pagkabalisa na hindi makapaniwala. Nagulat ito nang biglang tumigil ang ating bida sa harapan nito. Na makikita sa muka rin ng ating bida na natatakot. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na talaga bang kailangan pang magpakatodo ng ganito. Buti na lang at may mapanlinlang na pagtatago. Hindi ko na ito dapat gamitin basta-basta sa susunod. Masyadong delikado. Makikita ang muka ng Monkey King pinagpapawisan na sinabi sa kwento na sa sandaling ito nakaramdam ang batang dakilang pantas ng isang damdaming hindi pa niya kailanman naranasan, parang bato na bigla na lang tumalbog at tumama sa kanya. Pagkatapos noon, napagtanto niyang ang pakiramdam na iyon ay tinatawag na pagkabigo. At pagkatapos lumabas ang system sinasabi na binabati kita. Tumaas ng 5% ang potensyal ng batang San Wukong, kasalukuyang potensyal, 15%. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Ika-5 kabanata. Sa pagpapatuloy, napaupo ang Monkey King na natutulalang sinabi na ako ay natalo. At pagkatapos ay napasigaw ito na sinabi sa kanya na pero hindi ko tinatanggap yan. Siguradong umasa ka sa mamahaling kagamitan sa katawan mo. Hindi patas ang panalo mo. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na kung gayon, paano kung ipahiram ko sa iyo ang gamit ko upang isuot mo? Habang nakaupo pa din sa lupa tumugon ito na ha. Nakangiting sinabi pa sa kanya ng ating bida na para wala ka ng dahilan, di ba? Masayang mabilis na tumugon ito sa kanya na sige. Tara na. Panoorin mo kung paano kita bugbugin. At pagkatapos namumula nitong sinabi sa kanyang isip na teka lang, hindi ito maari. Nabigla na lang may naalala siyang isang bagay. Pagkatapos sinabi nito habang papalayo na patawarin na muna kita ngayon, sa susunod na lang tayo maglaban. Tara na mga bata. Tiningnan siya ng ating bida na may pagtataka. Na sinabi naman ng mga unggoy na ito na boss, napakagandang pagkakataon nito. Oo. Gamit ang ibang kagamitan, siguradong hindi siya mananalo sa'yo. Umiiyak pa nitong sinigaw sa Monkey King na naitaboy na ang bundok ng bulaklak at prutas, kailangan mong maghiganti. Kung hindi, paano ka magpapaliwanag sa ating mga ninuno? Na makikita ang Monkey King na nakayuko habang nakatikom ang kamao niya. Tumingin ito ng kakaiba na nakangisi sinabi na sige na, sige na. Naiintindihan ko na. Tigilan niyo na ako.
Dalhin niyo na ang kagamitan. Magpapalit muna ako sa tabi. Napaliit ng mata ang ating bida na nararamdaman na tila may kakaiba. At pagkatapos makikita ang Monkey King na hinuhubad ang damit sa likod ng mga bato. Habang tinatanggal niya ang pang-ibabang suot, sinabi niya sa kanyang isip na bilisan mo at magpalit ka na, kapag nahuli ka, tapos ka na. Nagulat ito nang makita niya ang ating bida na nakatingin sa kanya na napalagay ng kamay sa harap ng bibig na may pilyong ngisi. Nanlaki ang mata ng Monkey King na naglabasan ang ugat nito na pasabi sa kanyang isip na, patay, hindi ito maari. Mabilis na hinabol siya nito habang sinisigaw na walang hiya ka talaga. Na itinuro siya ng ating bida na malakas na tumatawa habang tumatakbo. Sinabi pa sa kanya ng Monkey King na bumalik ka. Tumigil ka riyan. Napatingin ito sa gilid. At napadahan-dahan ng takbo nang makita niya ang mga unggoy na alagad niya na nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng mga ito sa kanilang nakita. Isang tato sa kanyang braso na pambata ang nakita nila sa Monkey King. Hindi makapaniwala ang mga ito na napasabi na ito ba ang tatoo ng antas ng Haring Demonyo. Hindi ako makapaniwala. Mabilis na pinigilan ng isang unggoy ang Monkey King habang namumula ang mata na sinigaw niya na bakit kayo tumatawa. Anong nakakatawa? Bakit hindi ba pwedeng magkaroon ng cute na mga tatoo ang Haring Demonyo? Mga lintik kayo. Papatayin ko kayong lahat. Kayong lahat. Sinabi naman ng pumipigil sa kanyang unggoy na boss. Kalma lang, wala namang tumatawa sa'yo, masyado ka lang talagang sensitibo. Pagkatapos napahiga ito na tila aso na umiiyak na sinabi niya na bakit hindi pwedeng magustuhan ng isang macho ang cute na mga bagay. Saan ko ilalagay ang aking mukha, paano ko pa mapapaniwala ang iba? Makalipas ang kalahating insenso. Makikita ang Monkey King na nakatayo sa itaas ng bato, suot ang gamit ng ating bida na nakatingin sa kanya ang ibang mga unggoy. Nakapikit ito na may pawis sa muka, sinabi niya sa isip na huwag mong isipin yan. Huwag mong isipin yan. Ituon mo ang buong atensyon mo sa laban. At pagkatapos ay isang bilog na enerhiya ang kanyang pinalabas at itim na tila kidlat na dumadaloy sa hangin. Habang ang ating bida naman ay nakatingin lang sa kanya na nakakrus ang kamay sa katawan. Tumawa ng malakas ang Monkey King na sinabi nito sa kanya na kasalanan ito ng kagamitan, sigurado. Umuusok ang mata nito na tumingin sa ating bida. Na mabilis na sumugod ito sa kanya na parang isang bala ng baril, sinasabi pa na tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Habang ihahampas ng Monkey King ang kanyang baston sa ating bida, nakatayo lang siya sa harapan nito na itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao. Na sinabi pa niya na ano kaya ang itatawag ko sa suntok na to. Naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay at naghandang isuntok na sinabi niya na tawagin ko na lang itong normal na suntok. Malakas na ihahampas na ni Monkey King ang baston sa kanya habang sinisigaw na isang galaw na puno ng butas. Paano ako matatalo sa ganyang forma? At pagkatapos isang malaking pagsabog ng enerhiya ang makikita na ikinawasak ng paligid. Mula sa itaas ng mundo makikita ang malakas na impact nito. At sa mismong sandali ng suntok, makikita ang kalawakan, ang mga bulaklak. Isang lupang puno ng pagkalugmok na natutuyo na. At ang sakit. Ang kanyang diwa. Ang kanyang paniniwala, ang mga teksto, ang hindi alam na nilalang, ang koneksyon, at mga iba pang mga salita ang lumabas mula sa kanyang ulo na halos mabaliw na siya dito. At mukhang nakita na ng batang San Wukong ang lahat ng katotohanan. Pero para bang nawala na sa kanya ang lahat. At pagkatapos makikita ito sa malalim na hukay gawa ng malakas na suntok ng ating bida na pinagmamasdan niya ito. Na ito ay tulala lang na nakadipa sa malalim na hukay. Makikita ang muka nito na tila malalim ang iniisip na nakatingin lang sa langit. Nakangiti lang ang ating bida na nakatingin sa kanya, sinabi na hindi mo maintindihan. Ano? Ang tawag doon ay Daoyi kanina. Isa yung uri ng kapangyarihan ng antas. At pagkatapos ay napasigaw ito sa kanya at sinabi na paano ko ito makakamtan. Tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na masyado kang nakatutok sa pagiging perpekto sa iyong martial arts. Maging sa paghahangad ng pinakamalakas na sandata o ng walang hanggang landas tungo sa mahabang buhay, pareho lang yan. Kilala mo ang sarili mong mabuti, pero pinalampas mo ang katotohanang ang dakilang Dao ay hindi ganap. Tanging sa pagtalikod sa pagiging perpekto at pagtanggap sa parehong katuwiran at kaguluhan, saka lamang mapapalago ang tunay na estado ng Dawi.
Sa sandaling iyon, ang martial arts ay hindi na lamang kasanayan, kundi isang sining at isang antas. Naguguluhan ang Monkey King na napasabi na great daw ko ay hindi ganap na kompleto. Na muli na naman niya itong inulit na sa kanyang isip na ang great daw ko ay hindi ganap na kompleto habang nabablangko ang muka niya. At muli na naman niya itong inulit habang naiisip niya ang mga paghihirap niya sa pagsasanay hanggang sa mabasag niya ito at nahulog sa kailaliman na may liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ni Wukong na gumuho ang lahat sa loob niya. At ang sumunod na lumitaw ay isang panibagong pintuan. Binuksan niya ito at sa likod ng pintuan, naroon ang isang landas na hindi niya kailanman naisip. Isang ganap na bagong landas. At lumabas ang sistem na nakasaad dito na ang potensyal ni Wukong ay matagumpay na tumaas ng 30%, binabati kita sa pagtapos ng misyon. Muli na naman siyang binigyan ng isang card na kanyang gantimpala. Na P-character card. Nezha. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata. Ika-6 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Napapunas ng luha ang ating bida habang nakangiting sinabi niya sa kanyang isip na isipin mo yon. Ang gantimpala sa bawat misyon ay peak character card. Sobrang saya ko. Sa wakas, panatag na ang kaligtasan ko. Nakaluhod naman sa kanya si San Wukong na sinasabi sa kanya na Master, ikaw ang tagapagligtas ko. Pakiusap, tanggapin mo akong bilang disipulo mo. Yumuko ito sa lupa habang sinasabi pa niya na pakiusap. Sinabi ng ating bida sa kanya na pagtanggap ng isang didipulo. Hindi naman imposible, pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang kondisyon. Masaya nitong sinabi sa kanya na sige lang po. Ano man ang kondisyon, kaya kong tanggapin. Masayang sinabi niya dito habang nakakrus ang kamay sa katawan na simple lang. Hinding-hindi ka na dapat makisangkot sa kahit anong sobrang cute at girly na bagay. Namutla ang muka nito na mangyak-nyak na pinagpapawisang sinabi na anong klaseng kondisyon yan. Nangungulangot ang ating bida na sinabi niya dito na nakangisi ng pilyo na basta't maipapangako mo yan, tatanggapin kita bilang alagad. Naiisip ni San Wukong kung alin ang pipindutin niya na sinabi ng ating bida sa kanya na maging isang tunay na macho man o isang kakaibang pag-girly. Ikaw ang mamimili. Makikita itong bumilog ang mata na nanginginig ang boses na sinabi na ito ay. Na hindi siya makapagdesisyon na namumutla na pinagpapawisang sinabing muli na ito ay. Hindi talaga siya makapagdesisyon na napaupo at sinabi na Master. Patawad po. Hindi ko kayang gawin yon. Napahawak sa kanyang talukap na itinabon niya ito sa kanyang mata sinabi pa niya na alam ko rin naman na ang isang malakas na tao ay hindi dapat magkaroon ng mga ganitong kabalintunaang hilig. Pero hindi ko mapigilan. Hindi mo ba naiintindihan? Napahagikik ng tawa ang ating bida na napatakip ng bunganga dahil hindi niya mapigilang tumawa. At pagkatapos inipit niya ang liig ni San Wukong na nakangiting sinabi niya dito na binibiro lang kita, gago ka. Napatingin naman ito sa kanya na may pagtataka. Hinawakan niya ito sa ulo at sinabi na hanggat wala kang nasasaktan at hindi ito laban sa katuwiran, may karapatan tayong magustuhan ang kahit anong gusto natin. Pesti sa mga yan na nang aalipusta sa'yo. Ang tinutukoy niya ay ang mga taong nanghamak lang kanina. Dagdag pa niya dito habang natutulalang nakatingin sa kanya si San Wukong na kahit sinong maglakas loob na sabihin kakaiba ka sa hinaharap ako. Bilang master mo. Babanatan ko sila kasama mo hanggang mapulbos. Sinabi niya habang kumamot sa puwet na bakit nakatayo ka pa rin dyan na natulala. Bilisan mo. Mabilis na tumakbo si San Wukong na papunta sa kanya sinsabi na okay po. Master. Tumakbo din ang mga ibang unggoy na sinigaw na guro, gusto rin naming maging mga alagad mo. Tumatakbo din ang mga tao na sinasabi ng sect leader ng mga ito na isama mo rin kami. Lumingon ang tingin ang ating bida na sinabi sa kanila na hindi na kailangan, masyadong maraming tao ay magpapataas lang ng panganib ko. At pagkatapos seryosong napaisip siya na teka, mayong napag-usapan na rin. Ano bang meron sa mundong pantasya na to? Dagdag pa niya na ang mga tagasunod ng Monkey King ay halatang mga nilalang mula sa kanluran. At tila masyado namang makapangyarihan ang mga mahiwagang formasyon. Pero mukhang hindi naman ito nakakagulat para sa mga taga rito. Parang sanay na sila. Hindi ba ang sabi? Bigla lang lalabas ang misteryosong organisasyon mula sa kanluran pagkalipas ng 700 taon. Anong nangyayari ngayon?
Biglang nagulat siya nang lumabas sa gilid niya ang system na napasabi siya na grabe ka, huwag ka namang biglang sumusulpot ng ganyan. Hindi kayanin ng puso ko. At ipinahayag ng system sa kanya na na-activate na ang misyon 3. Hanapin ang batang Valkyrie sa kanyang panimulang yugto at tukuyin ang halaga ng kanyang potensyal at itaas ito sa 30%. Napakunot ng noo ang ating bida na sinabi na ang kauna-unahang babaeng Valkyrie. Grabe, sunod-sunod. Ang nakakabighaning mga titulo ng mga taong ito. At sumapit na ang gabi na makikita ang Daughter's Country Palace. Isang anino ng tao ang nakaupo sa bangko at isang tao ang nakatali sa kadena na napapalibutan ng mga pormasyon. Ang nakatali pala sa kadena ay isang demonyo na may dalawang sungay na may kwintas na bungo na may malalaking hikaw. Lumingon ito sa taong nakaupo sa kanyang likuran habang sinasabi na talagang karapat-dapat siyang maging pinuno ng isang bansa. Ang mga munting sekta at paksyon ay hindi talaga maihahambing sa kanyang antas. Ang nakaupo palang tao ay isang magandang babae na ang Queen of Daughter's Country, Queen Siliang. Na sinasabi nito na 3 araw ng matinding labanan ang inabot bago ka namin natalo. Haring demonyo. Huwag ka nang magpumiglas pa sa walang kabuluhang paglaban. Biglang naging bungo ang muka ng demonyo humihigop ng hangin. Tiningnan siya ni Queen Siliang habang sinasabi na kahit maging abo at durog na mga buto ang iyong katawan, hindi ka makatatakas. Dagdag pa niya na pagkumpleto na ang 1,000 machine formation, wala nang makakabasag nito sa mundo ng cultivation. Sigurado ako roon. Ang haring demonyo ay biglang nawala ng kulay habang sinabi na walang duda. Ang unang guro ng Continental Formations ay tunay na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Dagdag pa nito habang makikita ang mata na pero paano kung sabihin kong ako na ang ganap na may kontrol sa tunay na kapangyarihan ng mga realm. Biglang nabahala si Queen Siliang nang may lumabas na tila portal sa kanyang kinakatayuan na napasabi na ano. At sa ilang sandali siya ay hinigop nito. Na isang kadiliman ang makikita. Kung saan si Queen Siliang ay napunta dito na may pagtataka. Napatingin sa kanyang gilid nang marinig niya ang boses ng haring demonyo nang sinasabi na anong masasabi mo. Kamangha-mangha, di ba? Isang malalaking kalansay ang nakatingin sa kanya habang nakatayo sa tuktok ng mataas na bato. Sinasabi pa ng haring demonyo na ito ang kapangyarihang taglay ko mula sa mga realm. Ang kapangyarihan ng dumain. Nakatingin ang mga mata ng haring demonyo habang sinasabi na dito, ako ay tunay na makalangit na nilalang. Ang siyang naghahari sa lahat. Itinali niya si Queen Siliang habang sinasabi pa sa kanya ng haring demonyo na at ikaw, ako lang ang may kakayahang manipulahin ka. Humigop na naman ito ng iba't ibang kulay ng hangin. Sinasabi sa kanya na tumatawa na panalo ako. Simula ngayon, akin na ang buong lupain ng mga babae. Walang makakagulo sa pagmamay-ari ko. Makikita si Queen Siliang na nakatali na sinabi pa sa kanya ng haring demonyo na at syempre pa. Kabilang ka rin. Mahal kong Reyna. Makalipas ang 7 araw, sa labas ng bansa ng mga anak na babae. Makikita ang ating bida na papunta na dito. Napatingala siya habang sinabi niya na tanaw na natin ang bansa ng mga babae. Ayoko talaga sa nakakainis na misyong to. Sinabi pa niya na sa simula, isa lamang itong maikling paglalakbay para sa aking alagad, ngunit humaba ito hanggang sa huling araw. Nakatago sa malaking bato si San Wukong na nakasilip habang sinasabi niya na Master. Ganito na lang ba talaga ang magiging katapusan nito? Sinabi naman sa kanya ng ating bida na may progreso ka na ba? Bilis, ipakita mo nga. Tumugon ito sa kanya na mahilig talaga ako sa mga cute na bagay. Naging bata si San Wukong na namumula ang muka na sinabi pa niya na pero hindi ba medyo sobra na ito? Napatakip siya ng muka habang patuloy sa pamumula ang muka niya. Sinabi pa niyang nahihiya na grabe. Hindi ba sobrang nakakahiya na to? May pilyong tingin ang ating bida na sinabi niya kay San Wukong na bakit ka nahihiya. Sinabi ko na di ba? Bahagi ito ng training mo at darating ang panahon, maintindihan mo rin ito. Pagkatapos ay niyakap niya ang ulo nito habang sinasabi na hinding-hindi ko magagawang saktan ka, tama ba? Dagdag pa niya na ang cute-cute mo talaga. Ngunit sa isip-isip ng ating bida habang nakangiti na sa totoo lang, ang tunay na dahilan ay dahil sa ganitong mukhang inosenteng maskot. Nababawasan ng 50% ang tsansa na makasalubong ng kalaban. Ngunit ang hindi nila alam isang tao ang nakatago sa isang malaking bato na pinagmamasdan sila. Na makikita ang muka nitong nakangisi ng masama habang nakatingin sa kanila na tila may masamang balak sa kanila.
At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata. Ika-7 kabanata. Sa pagpapatuloy, lumapit sa kanya ang lalaking nagtatago sa malaking bato na may isang malaking lalaking kasama. Sinasabi nito sa kanila na mukhang hindi pamilyar ang mga mukha ninyong dalawa dito. Malamang mga bagong dating na manlalakbay kayo, tama ba? Ngumisi ito sa kanila na sinabi pa na pagkatapos ng mahabang paglalakbay, siguradong kailangan nyo ng matutuluyan, di ba? May mga kapanapanabik kaming programa para ma-recharge ang inyong lakas. Napatingin sa itaas ang ating bida na biglang nagloading. At pagkatapos sinabi niya na pinagpapawisan na matutuluyan. Mga kapanapanabik na programa. Sinabi ng isang pagkatao niya sa loob niya na nag-aapoy ang mata na ano bang iniisip mo? Ha? Huwag mong dalhin ang marurumi mong iniisip mula sa mundo ng Earth dito sa dalisay na mundo ng cultivation. Natumugon siya sa kanyang sarili na ang mundong ito ay iba, imposible. Siguro nagkamali lang ako. Lumapit sa kanya ang lalaki habang may blangkong muka ang ating bida na puro bata at magaganda ang mga babae doon. Biglang nagiba ang muka ng ating bida habang nakangiti. Tumanggi siya na aalis na ngunit hinahatak siya ng malaking tao na sinabi niya na wag na, wag na. Bata pa ako. Ngumisi ito ng kakaiba na sinabi na sa totoo lang, mga mahal naming bisita, kontrolado na ng amo namin ang bansa ng mga babae. Lahat ng magaganda sa buong lungsod para sa inyo na. Napatigil sa pagpupumiglas ang ating bida na napatingin dito na sinabi na nakuha na ang kontrol. Dagdag pa nito sa kanya na hindi mo ako pinaniniwalaan. Tignan mo to. Isang bilog na dilaw ang nasa kamay niya na kumikinang. Mula sa inilalabas nito na tila usok makikita ang mga imahe ng mga babaeng magaganda na nakangiting sinabi ng lalaki sa kanya na lahat sila ay mga kilalang personalidad mula sa bansa ng mga babae. Hindi ba't nakakapanabik? Napatingin naman sa kanya ang ating bida na napasalubong ng kilay. Habang makikita ang babaeng ito, sinabi pa ng lalaki sa kanya na kung sa tingin nyo ay kulang pa sa saya, may inihanda pa kaming mas kapanapanabik na mga aktibidad. Nakatingin ito sa kanya ng may umuusok na mga mata habang nakangising sinabi na tungkol naman sa tindi nito. Kung kaya mong isipin, kaya rin naming isakatuparan. Wala kaming hindi kayang gawin. Na makikita ang imahe ng babae habang nakatali. Nag-aapoy naman sa galit si San Wukong na sinabi na mga lintik kayo. Malakas na sinuntok niya ito sa pisngi habang sinisigaw pa niya na mga walang hiya kayo. Bumakas ang suntok niya sa pisngi nito na sinasabi na ano bang balak mong gawin. Hinawakan niya ito sa liig habang muli na namang gagawa ng suntok si San Wukong na sinabi na sa tingin mo ano ang balak kong gawin. Siyempre. Para ipagtanggol ang katarungan. Huminahon siya na makikita ang kanyang mata nang sabihin sa kanya ng ating bida na itigil mo yan. Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinabi sa kanya ni San Wukong na may pagtatakang nakatingin sa kanya na bakit naman master. Mabilis na kinuha niya ito habang tumingin sa lalaking nakangiti na sinabi niya na patawad sa abala, ang alagad ko'y wala pang alam. Aalis na kami ngayon. Mabilis na tumakbo siya habang sinasabi na paalam. Nakaupo sa bato ang malaking lalaki, sinabi nito na basta na lang ba natin sila palalayain. Na makikita itong nakatingin lang sa lupa. At ilang sandali pa kuminang ang mata nito na seryosong sinabi na hayaan na sila. Hindi maaaring ang isang duwag na gaya niya ang taong hinahanap natin. At lumipas ang ilang sandali na makikita silang naglalakad. Nakasimangot si San Wukong na naiinis. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na ano ang pinagmamaktol mo dyan. Bumaling ito ng tingin habang nakakrus ang kamay sa katawan, sinasabi na wala. Napapungay ng mata ang ating bida na sinabi niya dito na kung totoo ang sinabi niya. Nahawak na ng amo nila ang buong bansa ng mga babae. Kailangan pa ba talaga nilang gumamit ng mga patagong taktika, gaya ng pag-aalok sa kalsada, kung ganoon kalakas ang kapangyarihan nila? Dagdag pa niya na feeling ko may pakana sila. Kumakalat sila ng info sa iisang area lang, tapos nag-aabang kung sino ang mapipikon o kakagat. Napatulo ng sipon ito na napasabi na ganun ba yun? Hindi ko ito naisip ng ganun. Kuminang ang gilid ng isang mata niya habang sinabi niya na may pagkainis na ang bansa ng mga babae ay maaaring pain lang para sa mga taong ito. May mas malalaki pa silang plano. Pero anuman ang mangyari, kailangan kong tuluyang alisin ang mga peste na ito. Kaya't hindi natin sila pwedeng paalalahanan o bigyan ng babala.
Mabilis na lumuhod si San Wukong habang sinasabi niya na nagkamali ako, Master. Na ikinagulat naman ng ating bida. Dagdag pa nito sa kanya na ako. Ang iyong alagad ay nagkamaling inisip na ikaw ay isang duwag na takot sa gulo. Pinagdudahan ko pa na baka ang dati mong kapangyarihan ay panandaliang ilusyon lang. Nararapat lang na parusahan mo ako. Natulala naman ang ating bida sa kanyang narinig dahil sapul na sapul siya doon. Nakalagay ang isang kamay sa bibig habang pinapaypay naman ang isang kamay, sinabi niyang namumula ang muka na imposible. Paanong magiging ganoong klase ng tao ako? Sinabi pa niya sa kanyang isip na natakot ako at kusang tumakbo palayo kanina. Pero napansin kong may kakaiba. Makikita ang binti ng babae na nakapatong sa sanga na sinabi ng ating bida kay San Wukong na sige na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Palihim tayong papasok sa lungsod at huhulihin natin sila ng hindi handa. Tumugon ito sa kanya na susunod ako sa inyong pangunguna, guro. Napatingin ang ating bida sa kanyang likod nang may sumigaw na hoy. Kayong dalawang walang hiya riyan. Dagdag pa ng babae sa kanila habang bitbit ang tila manika na kahawig ng mga lalaki kanina na bagsak na ang mga kasama nyo. Saan mo pa balak tumakbo? May gulat sa muka ng ating bida nang makita niya ito. Na makikita ang tila manika na hawak ng babae na sinabi niya na ang mga yon ay sila ring nakita namin kanina. Anong uri ng salamangka ito? Biglang lumabas. Ang system na agad siyang napatingin dito na binasa niya ang nakasulat na binabati kita, host, sa matagumpay na paghahanap sa target na tao. Napatingin siya dito habang pinagpapawisang nanlaki ang butas ng ilong na sinabi niya na ha. Ang taong ito sa totoo lang. Na hindi na niya ito naituloy. Na makikita ang muka ng babae na nangangalit ang ngipin na sinabi sa kanya na ginagawa ninyong laruan ang mga babae. Kayo'y mga hampas lupang lumampas na sa hangganan ng babaeng ito. Mabilis siya nitong sinugod, hawak ang kanyang espadang mahaba. Napanganga ang ating bida na natakot habang sinigaw na ha. Ate, pakinggan mo muna ang paliwanag ko bago ka umatake. Naglabas ng enerhiya si San Wukong na sinabi niya na Master. May kailangan pa ba talagang ipaliwanag dyan? Ang taong ito ay may matinding kaso ng pagiging agresibo at palaaway. Mabilis na napunta si San Wukong sa harap ng babae na gagawa ng suntok habang sinabi pa na kumilos ka na lang, Master. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata.